A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang hapon po ng Biyernes. Ayan, muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect. Ito po ay mula po sa Translation and Interpretation Division. At ito po ang inyong Maguindanao translator, Noraine Lambitan. At kasama pa rin po ninyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ang Rax Barca ng Iyakan Translator. At kuhap-hap mga iyakan te sa kita pag good afternoon is way pag bang kita sagina ganya salong hap ganya kuhap-hap. Oha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa kamkemo. Yes, mapya malulong sa kita nulangon siya kanulangon ng mga Maguindanansan at pagilay sa live tanong sa guna sa ating Facebook page, BTA Translation and Interpretation Division. Pwede po ninyong i-share para marami po ang makapanood at makaalam na meron tayong ganitong programa sa RAX, At ito ay kakaibang programa ito at ito po ay mula po sa initiative ng aming Division Chief na si Ma'am Baifay Rose Candao at binabati po namin si Ma'am Baifay Rose. Yes, of course, yung programang hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division, ang programang hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay ng daan para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. We extend our tender love and care. Ayan. So, mapapasin niyo po mga kapatid, bago po tayo nagsimula, ay nakita po ninyo yung bago, sa ating programa at may pa thought bubble pa. Ayan. So, ito ay something new sa ating program. Sana po, may mga paganito din kayo, na mai-send sa amin, in your language din, i-share yes, lang. so maganda nga sana, mayroon silang ganun din. Okay. Diba? At yun ay syempre lahat ng mga translators doon, batiin natin yung ating mga kasama na nag-effort din na ipakita din yung mga kanilang mga thought bubbles. Yes, of course. Okay, magsimula doon sa ating Filipino translator, si Ma'am Nalia. Yes, at ganoon din syempre sa ating Arabic translator, na si Sir Isa Manalocon. At ang Ranao translator ay si Ma'am Fatma Najiba Balindong at si Ma'am Faye Bakarat. At syempre, andun din ang ating tausog translator na si Abdul Rafi Jauhari, si Sir Rafi. At at the same time, siya ang ating nasa technical side ngayon at siyang nag-ooperate kung kaya't maganda ang ating presentation ngayon sa ating live streaming. Yes, of course, at hindi rin magpapahuli, batiin din natin ang ating Maguindanao translator na si Ma'am. Syempre. At dahil binati mo ako naman nababati sa iyo. Ayan, kay Sir Rax para sa Maguindanao na Thought Bubble. At syempre, hindi lang ang mga translators ang pinifeature dito sa Kapatid Language Connect. Buong pwersa po ang admin unit. At syempre, kasama dyan ang ating division chief na si Ma'am Baifay Rose, di ba? Of course, at ang ating mga kasamaan din sa iba't ibang divisions. At syempre, ang ating director, babatiin din natin dito, si Sir Engineer Abdul Ghani. Yes, at dahil binati mo na din ang ating director, binabati din natin ang division chief ng PIT MRD or Media Division na si Ma'am Jamalea Lau Benito. At isama na din natin batiin ang division chief ng LREF, Reference Division na si Sir Moludin Bernan. At sa lahat ng bumubuo po ng LTAIS. Ayan. Yeah. So, Sir Rax, ang unang segment ng ating program sa Kapatid Language Connect ay ang... Yes, of course, ito ang programang hinihintay ng karamihan ng ating mga tagapanood mula noon hanggang ngayon at mag-aabang pa rin siya sa mga sumusunod na Biyernes ang ating Word of the Day. Okay? At ibibigay na naman natin mamaya para masagutan nila agad ang Word of the Day natin. Oo, ayan. So, tawagin natin ang ating kasama na si Sir Morsal para sa ating Word of the Day. Okay, Sir Mors, where you na? Iabot muna sa amin ang ating Word of the Day dahil marami nang nakaabang
At, Oo. okay. Nandito na ang maliwagang TLC box kung saan nakalagay po ang word of the day. Sir Rax, ikaw na ang kumuha kung anong maging word Yes, of the day at natin for today. syempre, gaya ng nasabi ko po, at ito ay pinakaabang ng marami dahil sila ay handang-handa na para magbigay ng kanilang sagot pagkabigay na natin ng word of the day. At andito na siya. At buksan na natin. Yes. Apa nang bukas, ma'am? Okay lang? Binuksan mo na. Okay, ma'am, baka magtampo ka sa akin kung hindi ko ibigay sa'yo. Okay. Alright. So, ang word of the day natin ngayon ay word na voters. Ayan. So, voters po ang ating word Wow, of the day. andyan na rin sa screen natin. Makikita nyo na po ang word of the day natin. Yes, at dahil naibigay na lang din natin Sir Rax yung ating word of the day, paano sumali ang ating mga kapatid at ano ang mapapanalunan nila? Ay yes, of course, gaya rin ng mga nakaraang biyernes natin at ganun pa rin at nang hindi tayo mahirapan, ito na binigay na namin ang word of the day is voters. At ngayon, ang gagawin ulit ay gawan siya ng sentence in 3 to 5 words is okay na? At isend nyo na agad dito sa comment section ng ating page ng BTA-Translation and Interpretation Division. At kumpletuhin ang sentence, whether ito ay Filipino at Arabic, kung meron man dyan manonood sa mga kapatid na mag-Arabic at other languages ng especially ang local languages wika natin dito sa BARM. Okay? At gagawin siya ng matinong sentence with hashtag. Tama, ma'am? Di ba? Yes. Paki-explain mo nga. Okay? Oo, dapat po yung sagot po ninyo na sample sentence po ay may pa-hashtag. Importante po ito para malaman po namin kung saan kayo naroroon. Hashtag yung lugar po ninyo at hashtag ano po yung ethnic group po ninyo. Halimbawa, kung kayo po ay nasa Cotabato City, hashtag Cotabato City. At kung kayo po ay Iranon, hashtag Iranon. Ayun, okay. Gaya rin po itong hawak ko ngayon, meron tayong nanalo. So, syempre, Yan may yung nanalo at tayong nakaraan. Oo. Oo, batiin na rin natin sila. At ito ay tatlo sila ang nabigyan na natin ng kanilang premyo sa ating nasasabi. Number 1, unang nanalo. Number 1, una. Okay, oo, si Sir Harun Al-Rasid. Hashtag Maranaw, Lanao del Sur. Hindi ko nabasahin Diba? ang buong... Sige. ang sagot niya, Buong para Lanao del baka, Sur baka talaga. kung gusto nyong makita kung paano siya sumagot, pwede nyong i-browse din, balikan yung previous episode namin at nandun yung sagot na yun. So, ganun din ang sagot ng kung sino gusto ring magbigay ng kanilang Ganun sentence. sumagot. Oo. Ganun Ganun sumagot. Okay, thank you ma'am. At yan ang gusto ko yung mga kinukorek ako sa ganun dahil tayo ay tao lamang. So ang pangalawa, ay si Sir Bato, Jenier Yodan. I think, pero kung titingnan ko ang sige mama, sorry. Presinto siya tanong sa I think hashtag Maguindanon. Presinto siya tanong ba bagangay, siya tanong ba pagkaboto upama mo sugay no eleksyon tanong. Syukran ayan. That's Maguindanon. Oh, wow, tama naman Thank ako. you. Ano? Okay, so si Sir Jenier Yodan o Jenier Yodan. Congratulations po sa inyo. At meron pa pala isa. Okay. Ito na may si number 3, Diana's Native Cafe. Ayan. Porcinto. But I'm sorry, hindi ko, tingnan ko nga muna ang sentence one. Correct me if I'm wrong. I think hashtag Iranon. Wait, sige, basahin ko na lang. Ang Sige sabi nga. niya, ang sagot niya ay Digkapakay sumulod. Digkapakay sumulod sa porsinto. So, kandidato inunta na si Inunta na Ko Kambutunyan. Ayan. So, pag bumoto na lang daw, pwede pumasok Okay. yung kandidato. Ayan. Kandidato. Iranon siguro yan na may mix. Kasi alam mo na, ang mga Iranon dito sa Cotabato Yun na City, nga. naghahalo na yun Oo. ang Maguindanon. Okay, ang galing. So, congratulations po sa tatlong nanalo ng nakaraan. So, hopefully, after habang nandito kami nasa linya pa tayo, meron nang makapag-send ng tatlo rin. At syempre, ang mapapanalunan ulit ay unang makapag-send ng sagot ay 200 pesos worth Sa na pinakauna. GCash sa pinakauna, tama. At ang pangalawa at ang pangatlo ay
makakatanggap ng 100 pesos na GCash din. At syempre, ang t-shirt ng Kapatid Language Connect. At syempre, paano ba nila ma-avail ang t-shirt, ma'am? Yung t-shirt po ay nagkaroon po tayo ng changes para po sa mananalo ng t-shirt ay yung mga nandito lang po na pwede mag-claim, no? Para kahit paano ay makabisita din, magkaroon ng chance sa bumisita sa ating office at magpa-picture with the TID people, di ba? Ayan. So, hopefully, no, marami pong magsisend ng kanilang mga entries, kanilang mga sagot. Yes, syempre, At binabati magsisimula natin meron. yung ating mga viewers, although medyo napuputol po ang ating internet, medyo mahina, pero may mga iilan naman tayong nakikita dito. At by the way, binabati po natin yung mga nanonood sa atin, siyempre, yung mga kasama natin sa office at sina Ani, si Ira, and si Bay Ada. Ayan. So, thank you sa panonood. At, ayun, Sir Rax, actually, nitong nakalipas na linggo, ay nagkaroon tayo ng panauhin. Linggo yon, pero syempre, mga bisita natin sila at tinatanggap natin sila, di ba? Ayan. At dahil doon ay nagkaroon tayo ng si chief natin ay nagkaroon ng idea na ito ay magandang pag-usapan. No? Maganda. Ang ating naging panauhin ay mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. At nagpapasalamat po kami, ang swerte namin. Ayan, masaya po kami dahil ito pong ating maging panauhin ngayong araw ay kauna-unahang taga KWF na bumisita sa TID, Sir Rax. Wow! Thank you sa pagbisita. Diba? Kauna-unahan yan. Oo. So, ayan po, pinapakilala po natin dahil nasa linya po natin ang ating guest, via Zoom po. Siya po ang Senior Language Researcher ng Sangay ng Leksikografiya at Corpus ng Pilipinas mula po sa Komisyon sa Wikang Filipino. At mga kapatid, dito po sa kanilang division, ginagawa yung glossary at nakakabuo ng So diksyonaryo. interesting kasi parang Diba? related So, naman, no? closely related ang ginagawa ni Translation and Interpretation Division. At eto na, ating pakinggan at mapapanood si Sir Roy Rene S. Kagalingan. Sir, magandang hapon po at welcome po Magandang sa hapon. Kapatid Welcome po. Language Connect, sir. Yan, magandang hapon po kay Ma'am Noraine, tsaka kay Sir Rax, at sa ating pong pinuno na si Bay Fairuz, sa lahat po ng mga taga-pakinig po natin ngayon. Assalamualaikum po. At magandang hapon mula po dito sa Maynila na medyo inuulan po kami ngayon dito, pero umaaraw na naman ng konti. Oo, ayan. At sana ay ligtas po ang ating mga kapatid dyan sa Luzon, sir. Alam po natin na medyo hindi maganda ang panahon ngayon. Ilang araw Lalo na. na po sa parte po ng Luzon. At kami naman din po dito sa Mindanao ay may ganun. Nakakaranas naman din po ng ganun. Pero ito po ay Sir Rax, sinasali po natin sa ating dalangin, sa ating panalangin na maging ligtas po tayong lahat po ng ating mga kapatid. Ayan. So, Sir Roy, bago yan ay nagpapasalamat po ang Translation and Interpretation Division sa pamumuno po ng Bay Fairuz sa inyong pagbisita dito sa aming munting opisina. Natutuwa po kami na kayo po ang kauna-unahang taga KWF na bumisita po dito sa amin. Ay, salamat din po sa pagtanggap ninyo kahit galing po kami sa fieldwork po kasi noon, kaya medyo fresh mula sa fieldwork, at salamat po sa pag-asikaso rin po at karangalan nga rin po na makasama kayo dahil nagtatrabaho tayo pareho para sa mga wika natin. Wow. Yes. Ayan, sir, napakahalaga po ng aming nais po na malaman mula po sa inyo, kung pwede po ba, maaari po ba na ninyong maipakilala sa ating mga tagapakinig, sa ating mga manonood, kung ano po yung mga gawain nitong Sangay ng Leksikografiya at Corpus ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino, sir. Sige po. Una po, kami po pala ang Komisyon sa Wikang Filipino, ang natatangi pong ahensyang pangwika ng pamahalaan na nangangasiwa po sa pangangalaga, pagtataguyod at pagpapaunlad ng ating wikang pambansang Filipino at pagtataguyod ng ating mga katutubong wika. 135 po iyon na katutubong wika. 135 indigenous languages,
na sinasalita ng mga Filipino sa buong bansa. Yung aming pong division, medyo may kahabaan yung pangalan na sangay ng leksikografiya at corpus ng Pilipinas. At tututukan po natin yung dalawang salita na leksikografiya at corpus. No? Una po yung leksikografiya may kinalaman sa paglikha, paggawa ng mga diksyonaryo. Kaya yung sangay po namin ang pangunahin pong sangay sa na nangangasiwa sa paggawa po ng diksyonaryo. Pangunahin na po dyan, meron po tayong diksyonaryo ng wikang Filipino. Yun po yung makapal po nating diksyonaryo na nakatipon po din yung mga salita na ginagamit ng mga Filipino sa paggamit nila ng wikang pambansa ng Filipino. At meron din po kami halimbawa diksyonaryong English-Filipino para po sa mga iba pa pong nais na matuto ng ating wika. Magagamit din po nila yan kahit ng mga ordinaryong Filipino at mga iba pang mga wika ng Pilipinas. So, halimbawa rin po may ginagawa po kami ngayon na diksyonaryo para sa wikang Bicol. Nabanggit ko nga 135 na wika. No, ang dami po nun. Kung gagawa natin, paglalaanan natin ng panahon, no, ng pondo, ng ating mga pananaliksik, no, mahabang panahon din yan. Pero hinihingi din po namin yung tulong ng mga iba pa na nais magtaguyod ng kanilang mga wika at lumikha ng mga diksyonaryo. So paano po tayo makakabuo ng diksyonaryo kung ang leksikografiya ay ang sining at siyensya ng paglikha ng mga diksyonaryo? Kailangan mong matipon yung mga datos na gagamitin mo sa paglikha ng diksyonaryo. So doon po pumapasok yung corpus. And ito po yung mga lexical items, mga tokens na ginagamit ng mga speakers at nakikita natin sa mga nakasulat na literatura, at yun po yung mga ipinapasok natin sa ating diksyonaryo. So yun po ang aming ginagawa, nagsasaliksik ng ating wikang pambansa. Ang gamit nito sa media, gamit ito sa print media, gamit ito sa mga iba pang mga access points, at yun po yung ating tinitipon para maidagdag sa ating diksyonaryo. Tandaan po natin na yung diksyonaryo walang katapusang trabaho ito. Kaya dun pa lang po sa dalawang yun, yung paglikha ng diksyonaryo at pagtitipon ng datos para sa paglikha ng diksyonaryo ay wala na rin pong halos katapusan na trabaho. At bukod po dyan, halimbawa meron din po kaming online na diksyonaryo. Pwede nyo pong gamitin mga kababayan yung kwfdictionario.ph. Pwede po magamit ng online yung ating diksyonaryo ng wikang Filipino. Magkakaroon din po yan ng offline version. Mada-download po ninyo sa inyong smartphone ang ating diksyonaryo ng wikang Filipino. At meron din po tayong online repository. Yun nga po yung corpus na patuluyan din pong proyekto. Nagtitipon po tayo ng milyon-milyong tokens, datos na magagamit para sa paglikha ng diksyonaryo. So ilan lang po yon sa amin pong sinasagawa sa aming division. Okay, wow. Talagang bagay mo na, sir, no? At syempre, tayo ay nangangarap din na sana yung lahat ng mga wika, no? Local languages na meron tayo dito ay makabuo din ng dictionary, no? Opo. Sir Roy, magandang hapon po muli. Sir Rax. Okay. Dito po sa rehiyon ng BARM, ano ang mga kasalukuyang proyekto, aktibidad na inyong tinututukan, particular sa leksikografiya ng katutubong wika sa amin dito ng Bangsamoro? Yun po, yung amin pong proyekto ngayon ay may kinalaman din po sa mga kapatid nating Tedoray, no? Isa pong pangkat ng mga Tedoray ng Lambangian Tedoray ng Barangay Kuya South Upi sa Maguindanao. At ito po yung project namin na glosaryo ng mga katutubong kaalaman. So kami po ay nagtitipon ng mga praktika ng ating mga kapatid ng katutubo, at halimbawa po mula sa pangingisda, sa pangangaso, sa kanilang mga kasuotan, sa kanilang oral literature, no? Tinitipon po natin yan, bumubuo po tayo ng glosaryo. Unang-una, para po sa kanila, no? Yung ginagawa po nating glosaryo ay lagi pong para sa end user, para po halimbawa sa mga Lambangian Tedoray na nais pang mapreserba ang kanilang kultura at patuloy na payamanin pa ito. No, yung paggawa po ng glosaryo ay makakatulong po sa kanila para mapreserba yung kanilang wika at mapaunlad pa ito. At yun po yung aming startup sa ngayon, kasi nga po yung iba rin pong mga sangay sa amin, lalo na rin po sa division ng translation, alam ko po ay nakikipag-ugnay po lagi sa atin para maitaguyo din po yung pagsasali naman sa BARM, dahil nga po marami rin tayong wika rito. Kaya yun po yung amin pong binabalita, yung una pong trabaho ng aming division para po sa BARM, yun po yung
pagsaliksik, no? Pagsasaliksik. Lagi po namin tinuturing na yung research kasama lagi po yung community, no? Kaya yan po yung ating pong community dyan na Lambangian Tedorize, pangunguna po ni Team UI Labi, ay kami po ay nakikipagtulungan sa kanila para po sa pagbuo ng glosaryo. At baka naman sa hinaharap, pwede po tayong magkaroon ng mga iba pang mga proyekto, ng mga glosaryo, ng mga iba pang glosaryong magagamit natin sa parlamento, glosaryong magagamit din natin para sa mga ibang native speakers, no, ng BARM. Yun po. Ayun. Wow, okay. Looking forward po kami doon, sir, no? Napakaganda po nung ini po nabanggit. At ito din, sir, nais din po nating malaman, may mga naririnig din kasi tayo, Sir Rax, na may mga wika na nanganganib, no? So, batay po sa inyong pag-aaral, sir, sa inyong research, ilan po o ano po itong mga nanganganib na wika na baka mawala na, at ilan po sa mga ito ang matatagpuan dito po sa rehiyon ng BARM? Sa rehiyon ng BARM? Ang konsepto po natin sa panganganib kasi ng wika, kapag nawawala na po yung tinatawag nating pagpapasa nito sa mga lahi o pagsasalin lahi ng wika o intergenerational transfer ng language, doon po nanganganib ang wika. At pagka mas lumala pa, ay pwede siyang mawala mismo, no? Kaya yun po ay isang realidad sa mga wika natin na talagang may nanganganib dahil bumababa ang bilang ng mga nagsasalita nito at hindi na ginagamit sa bahay, pangunahin, sa paaralan at sa komunidad. Kaya sa bilang po natin, higit 3 po yung mga nanganganib na wika. At kung mapapansin po natin, marami rin po ay mga marginalized na mga kapatid nating katutubo na nasa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas, no? Halimbawa po yung mga kapatid nating Aita, marami sa kanilang mga nanganganib na wika. Sa pagtingin ko po sa datos, sa Mindanao, sa BARM, no? At sa Mindanao ay pwede pong pagtuunan ng pansin, halimbawa ang nanganganib na wika na ito po yung Manobo Aromanen. Sinasalita po siya sa Hilagang Cotabato, sa bayan ng Carmen, Libungan, Matsaya, Pikit, Banisilan, Matalam, Kabakan, President Rojas, Pigkawayan, Libungan at Alamada. Kasi po may bilang na po sila na 5,714, Pwede pa nating ma-update yung bilang na ito. Dahil nga po mababa na yung bilang ng speakers ng wikang ito ng Manobo Aromanon. Kaya nanganganib na po siya. At huwag pong maalarma, pwede pong maalarma, pero ang maganda po, alam natin na nanganganib yung mga wika natin. Ilan pa pong wika, halimbawa na matatagpuan sa ating lugar ay yung Manobo. Lahat po ito ay Manobo, Manobo Ilianen, sinasalita rin sa iba't ibang bahagi ng Cotabato. At ang Manobo Tigwahanon, nga sinasalita rin po dito sa atin. Kaya yun po, na at least nalalaman po natin ngayon at magkakaroon po tayo ng mga intervention. Ang lagi nga po namin sinasabi dyan talaga, simula po talaga yung pagtanggap na nanganganib yung wika at sumunod ay yung mga gagawin, maging proaktibo sa pagsagip ng ating wika. Halimbawa po dito, sa mga sample po namin, sa ginawa po namin, mga nanganganib na wika, halimbawa ng Aita, nagtayo po kami ng language nest. Ang tawag po dito ay bahay wika, So ang mga bata, bago sila pumasok sa formal schooling, ay tinuturuan sila nung kanilang katutubong wika. Halimbawa yung Aita Magbukon sa Abukay, Bataan. Tinuturuan sila ng sarili nilang wika bago sila mag-formal schooling. At yung mga magulang nila, tinuturuan din na dapat salitain yung wika sa kanilang bahay para ma-reinforce at umunlad ito at maging regular na occurrence ang paggamit ng kanilang katutubong wika. Sa ganung paraan, pwede nating ma-address yung tinatawag nating language endangerment. Ayun, kinabahan ako, baka yung sarili kong wika kasama sa mga mawawalan. Ako rin, actually, kinabahan ako doon. Ako rin, kinabahan ako doon, kasi syempre maliban sa tayo nagsasalita, nakakapagsalita ng wikang Maguindanon, originally Iranon and Maranao, nakakapagsalita rin. Kinabahan din ako doon. Pero so far sa mga nabanggit niyo po, sir, hindi naman sa natutuwa kami, sa mga nabanggit niyo. Pero I mean, hindi nakalista yung mga wika. Natin at yun din ang gusto nating pakipagtulungan na kung kinakailangan para isalba ang mga wika. So, kahit pa paano, Sir Roy, ito din po, at mga kapatid,
Nais din po nating i-reiterate, no, na napakagaling ng ating kasalukuyang pamahalaan dahil binubuhay ang wika. Diba? Mhm. At kung kaya't nandito ang translation and interpretation ng wika. At siyempre, ang nandiyan. Mm. Di ba? Katuwang natin sila, syempre. Ayan. Ayun, sir. Actually, sir, kung hindi sana dahil siyempre, alam natin ang mga oras ay medyo may marami akong gustong itanong. Siyempre, si sir at related doon sa task na aking tinutukan din ang create ng pagpatuloy ng ating glossary, di ba? Pero ito na lang muna sir, gaano po kahalaga ang tinatawag nitong lexicography at kung okay lang sana meron pa pahabol na tanong sir. Kahit hindi tayo closer pero open na po tayo sir. Yun pong baka meron tayong format na mismo. Ano ang gagamitin natin sa paglagay nitong Pag-collect ng words, mga words pag-collect. para sa glossary. Oo, paano through, ano ba yan, ng mga paraan, baka pagbigay din tayo ng idea sa amin, sir. Yes. At para po sa kaalaman natin mga kapatid and Sir Roy, si Sir Rax bilang Yakan translator po namin ang nakatutok po sa glossary ng TID. Oh, Kaya excited ganun po yung for naging follow-up question po niya. Sige po, so yung una po muna, no? Yung lexicography siguro, isa rin sa mga pinakamatandang patunay ng pag-aaral din natin ng sariling wika. Yung ating pagnanasa or lunggati, desire na maitala yung wika natin para sa ating mga gumagamit at para doon sa mga susunod na gagamit ng wika, no? Kaya gumagawa tayo ng mga diksyonaryo, no? Kaya isa siya talagang gawain talaga na binabalikat ng sino mang nais magpreserba ng sarili niyang wika, sinong iba pang nais magpaunlad ng kanilang wika. Kaya laging dalawa yon sa paniwala, no, na mapreserba ang wika sa pamamagitan ng diksyonaryo, yung mga salitang ginagamit ay mahuli ng isang kasangkapan katulad ng diksyonaryo, yung paano magsalita ang mga speaker ng isang wika at makikita nila yon sa kanilang diksyonaryo. Pero ayaw rin naman natin na doon lamang titigil, no? Para ma-preserve lamang ay dahil ang wika, paniwala natin ay buhay, dinamiko, nagbabago, no? Batay rin sa pangangailangan ng speakers ng wika. Kaya hindi siya pwedeng ma-fossilize lamang at nandun lamang, no? Dapat yung mga speaker din ay nagkakaroon sila ng malay na intensyon na paunlarin yung wika nila sa pamamagitan ng paggamit nito. Kaya malaking bagay na mayroong diksyonaryo, malaking bagay na mayroong grammar or balarila, malaking bagay na mayroong example ng mga ito sa educational system, sa materials ng edukasyon at sa panitikan, no? Kaya yun, nakikita natin yung diksyonaryo, isang tool yun para ma-preserve at patuloy pang mapaunlad ang isang wika. Ngayon po doon sa example ng glossary, pwede rin po kami magbigay ng gabay po sa inyo, no? Kasi halimbawa po yung glossaryo ng mga patutubong kaalaman. Sa pakikipagtulungan din po sa aming consultant na si Dr. Nestor Castro ng UP Diliman, isang tanyag po nating antropologo. Naglista po kami doon ng mga sample sa iba't ibang domains ng culture, ng practice of everyday life na pwede pong pagbatayan ng mga itatanong natin sa ating mga speakers. At mula roon, ang payo ko po yung sinasagawa po namin madalas ay focused group discussion kasama ang mga elder, kasama ang mga culture bearer, kasama ang mga practitioner ng culture para po doon sa mga ganung tanungan. At nagsisimula ito sa napakasimpleng pagtatanong na, ano po ang tawag ninyo dito? Ano po ang tawag ninyo sa ganitong gawain? Ano po ito? Tapos magsusunod-sunod na yun na kwentuhan. Sinasabi nga po namin isang mahabang kwentuhan ang pagbuurin ng glosaryo, no? At pagdanas din ng mga ginagawa nila at pagsasabuhay. Sa amin po kasi talaga pakikipamuhay, no? Isang linggo po kami doon sa Maguindanao, no? Kasama po yung mga kapatid nating Lambangian para po matutuhan at makipagkwentuhan sa kanila, no? Ma-experience yung kanilang kultura. So yun po, no? Parang may gabay naman po na pwedeng magamit at pwede rin po, no? Sa hinaharap nga po magtulungan tayo para makalikha po ng mga glosaryo. At kung may mga nalikha na pong glosaryo, pwede rin po kami makatulong sa validasyon po niyan, no? Kapag nakalikha na po kayo, kung halimbawa po yung ginagawa po ni Sir Rax ay nagawa na po at pwede pa pong i-improve kung nais ay yun, pwede po natin pagtulungan yan dahil nga po
mahalaga po yung ginagawa na ninyo, yung paunan yung ginagawa, no? Yun po lagi pong magandang marinig mula sa mga gumagamit ng mga wika na sila yung nangunguna sa pagsasaliksik ng kanilang mga wika, no? Kami po ay naririto para umalalay, tumulong po sa inyo. Ayan. May paghabol din ako, sir, may paghabol din ako na tanong doon bago ang huling tanong natin kay Sir Roy. Sir Roy, mayroon pong yung pong mga salita na ginagamit po siya noon pa, no? O makalumang gamit ng salita, gano'n. At yung contemporary naman na paggamit ng salita na pareho ng kahulugan. Bahagi po kasi ng ating pagpapanatili, pagpapreserba ng ating kultura ay ang ating wika. Ano po ang may papayo ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon? May mga guro na nanonood po ngayon at mga estudyante din po, no? Para po maintindihan din nila na alin po ba yung dapat nating piliin. Iiwanan na po ba natin yung dating gamit ng salita at pipiliin natin yung kasalukuyan? O paano po yung tamang desisyon doon, sir? Siguro, pinakamaganda talagang taglayin na katangian ng isang nagtataguyod ng kanyang katutubong wika. Una, yung pagiging bukas sa realidad ng wika na walang wikang puro. So, yung mga wika po natin ay umuunlad dahil din po sa interaction sa iba pang mga nagsasalita ng ibang wika. Kaya yung puristang pananaw minsan ay hindi po yung nagsasara sa atin na ay ito lang dapat purong ganito lang, no? Yung mismong konsepto nga po ng Filipino, tinatanggap niya yung impluwensya ng iba't ibang mga wika. At ganoon naman din po kasi sa pag-aaral ng kultura, no? Dahil po sa ibang kultura, kaya nagkakaroon tayo ng sarili nating konsepto ng kultura. Kaya yung pagbabalik sa mga katutubong salita, halimbawa sa nakaraan, maganda po yan. Mahalaga pong gawin yun, magpapayaman po yun sa konsepto natin ng ngayon. Pero yung mismong paggamit din natin ngayon, halimbawa ng mga wika natin dito sa BARM, ay patunay din na ganun yung klase ng kaunlaran ng ating wika dahil hanggang ngayon ginagamit natin. At tayo mismo yung nagpapaunlad nito sa araw-araw na paggamit natin, no? Baka kasi minsan maging hadlang, no, yung pag-aaral natin at pagtatuguyod natin ng wika kung lagi natin hinahanap yung puro na salita natin doon sa ating wika, no? Minsan nagiging problema rin yan kahit na mga nagsasalita halimbawa ng ibang wika sa Pilipinas, no? Mas magandang makita natin yung koneksyon ng ating mga wika. Kaya mas magiging maunlad at malusog yung ating paggamit ng wika kasi nga nakikita natin yung connections, yung pagtutulay natin sa isa't isa sa halip na sabihin na ito yung sa amin, ito yung sa amin, ito yung sa kanila, 'di ba? Parang masyado yung naglumilikha ng mga pader, no, ng mga sari-sariling mga imperyo ng mga paniniwala, no? Kaya maganda nakikita natin kasi nga magkakamag-anak naman yung mga wika natin. Kaya panghuli na po, yun nga po, ang gandang balikan ng karunungan na nasa ating mga sinasabi kasi sa akin kasi wala akong paniwala na may malalim na salita, no? May mga salita lamang na hindi natin alam dahil hindi na natin ginagamit. Kaya napakahalaga na binabalikan yung mga salita sa nagdaan na ginagamit ng mga ninuno natin. At again, kung hindi ginagamit ang isang salita, nawawalan din ito ng bisa. At kung may makuha tayong mga lumang salita, halimbawa, pwede nating kargahan din ng sarili nating kahulugan, ng sarili nating practice, ng sarili nating meaning making sa mga salitang ito. Dahil merong silbi sa atin. Yun yung mahalaga talaga. Kung yung speakers ngayon, meron silang nahanap na silbi ng mga salita at makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na gawain at mga intelektual na gawain. Ayun, so Sir Roy, maraming salamat po, no? At although kanina meron po kayong nabanggit na in advance dahil yun na nga yung itatanong sana natin kay Sir Roy, sa last question natin kay Sir. Kayo po, Sir, ano po yung mga nakikita ninyo? Although nabanggit niyo po kanina yung glossary na pwedeng maging proyekto, no, ng maging collaborative na activity ng KWF at ng TID. Maliban po doon, sir, ano po yung mga nakikita ninyo sa future na mga collaborative na mga activity po between the TID and KWF, sir? Bakit hindi tayo magtipon din ng mga tokens, ng mga salita natin sa iba't ibang mga wika natin? Ang tinignan ko nga yung wika sa BARM, no? Maguindanao,
Meron na Yakan, Tausug, Sama, Iranon, Teduray, tsaka yung mga iba pang mga wika. No? Talagang pwede tayo na magsaliksik na ng mga tokens natin, magtipon, gumawa tayo ng mga corpus sa ating mga wika. Nakikita ko rin halimbawa yung halaga nga po ng translation, ginagawa na rin po kaugnay po ito ng aming sangay ng salin. Pero yun po, yung paggawa ng glosaryo rin sa mga wikang ito, sa practice. Dati rin po napag-usapan natin yung paggawa ng glosaryo para sa mga termino, para sa parliament proceedings. No? Mahalagang bagay kasi makakatulong para maunawaan ng mga kababayan natin yung paano gumagana ang gobyerno ng BARM. No, mahalagang bagay. Pwede nating mapagtulungan po yan sa sa harap ng glosaryo para sa pangkalahatang pag-unawa sa proseso ng pamahalaan natin, no? 'Di ba? Kaya yun po, lagi pong sinasaalang-alang kasi natin sa paggawa ng glosaryo, ng diksyonaryo yung end user. Sino po yung gagamit? Kaya pangunahing gagamit dito ay yung mga kababayan natin sa BARM at yung mga katutubo pong nagsasalita ng mga katutubong wika at iba pang mga wika sa BARM. Kaya sila po yung lagi nating isipin. Kaya malaking tulong po sa tingin ko yung pagbuo ng mga ganitong glosaryo para po sa kanila. Wow. Ayan. So, sir, maraming salamat po. Aasahan po natin na magkakaroon po ng mas marami pang mga activities, no? Collaborative na mga activities ang PID at ng KWF po, at ito po ay para sa ating wika dahil ayaw po natin, mga kapatid, ayaw po natin na mapabilang doon sa mga wika na nanganganib. No? Huwag po nating hayaan na manganib ang ating wika, no? Mawala yung ating wika. Sir Roy, maraming salamat po. Manor Ain at kay Sir Rax, ang mga kasama po natin sa atin pong kay Byfairuz Candao at kay Sir Morse, no? Sa mga kasama natin sa TID at sa buong BARM. Inshallah. Thank you so much. Yes. Maraming salamat kay Sir Roy Rene Kagalingan. Siya po ang Senior Language Researcher sa ngayon ng Leksikografiya at Korpus ng Pilipinas ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Alright. Dami nating nalaman, Galing, sir. Pero kahit paano nakahinga tayo at sana po yung mga nanonood sa atin ngayon, ay narinig nyo na yun. Sana wag nating hayaan yung ating wika na manganib. Malagay sa paa. Okay, thank you so much, sir. At ma'am, ngayon, tingnan nga muna natin ang ating mga kasamahan sa sa ating mga, kung may mga nagpadala naman ng entries. Ayan, by the way, nakita ko kanina, nanonood si Ma'am Suraya Tiban. Siya po, mga kasamaan ko to ng mga teachers at particular sila sa translation. Mga nakasama ko to sa proyekto noon, no, sa ibang mga proyekto na hisalin o gumagawa ng librong pambata na gamit ang wikang Maranao. Medyo loading dito sa akin at baka Yes. makita. Meron kayo Medyo ganun din. Ayan. Anyway, binabati natin ng lahat ng mga nanonood po sa ating live streaming ngayon. Ayan. So, ito na, no, para naman sa next segment ng ating program, Sir Rax, ay tungkol naman po ito, mga kapatid, sa Quotable Code. Ayan. So, napaka-importante po na malaman natin kung ano po yung mga sinasabi, yung Quotable Code, no, ng ating mga butihing parliament members, ano? Kaya tayo po ay sinisikap natin na makakuha po nitong kanilang Quotable Code. Ayan, so bago natin ibigay ang ating Quotable Code, no, ay ipakilala muna natin kung kanino po ba ito nanggaling. Ayan, so ito pong ating Quotable Code ay mula po kay Bay Maleha B. Candao, at ito po, no, basahin natin, i-present natin yung kanyang bio sketch, ano. Bay Maleha B. Candao or Bay Maleha Bajunaid Candao's work background evolves on her personal advocacy. She calls herself a charity worker, a peace advocate, and a writer for the cause of the Bangsamoro Muslims. Prior to her appointment as BTA BARM Parliament member, she rendered volunteer works for the Tri-Media. Ayan, anchor din pala si MP, as anchor person of a local radio station and host of a television program that campaigned loudly for peace and order. She spoke passionately on the rights of the Bangsamoro Muslims in the Philippines in her community paper, The New Mindanao Chris.
Ayan. And she has been a social media influencer since 2010, which led her to organize the first Bayanihan Spirit Online, or dubbed as Tabang Maguindanao Bayanihan, or TMB. TMB actively operated as a private organization during the natural calamities that hit the Bangsamoro region in 2011. Her group provided relief assistance to the people of Davao City with the help of the loyal allies of the President Rodrigo Roa Duterte. Bay Maleha Bajunaid Candao is the eldest daughter of former Governor Attorney Zacaria Candao and the late Bay Saada Bajunaid Candao. And as a member of the parliament, she was vowed to serve the dignified poor Bangsamoro, or DPB, in the Bangsamoro homeland through her sincere charity works and to come up with the pro-poor legislations that are responsive to the needs of the poor Bangsamoro. At Sir Rax, mga kapatid, syempre ang nagbigay po ng quotable quote natin ay kapatid ng ating division chief na si Ma'am Bay Fairuz Candao. So ano ang kanyang quotable quote, Sir Rax? Yes, so unahin na natin ang translated into Filipino. Okay, ang Filipino translation nito ay sabi, kapag nabigyan ka ng pagkakataon na mamuno, simulan mo sa sarili mo. Ang galing. Oo, maganda to. tama Maganda. naman. Oo. Gawin kung ano ang mabuti upang magbigay ng inspirasyon sa iba na sundan ang iyong landas. Oh, Wow, so tama nga naman, magandang, diba? Simulan mo sa sarili mo quote, opo. bago mo magawa sa ibang tao. Kasi, sige, so next ang translation ng babasahin natin ay Syempre, Maguindanao. ang Maguindanao. Ayan. So, ito naman po ang Maguindanao translation po ng quotable quote ni Honorable MP Bay Maleha B. Candao. Amain ka inanggang ka sa bahagyan, sa kakaman, ludso ka kanong ginawa ng ka. Ungula ka imapya, ang makaumpya kanong madakal, kaando makatuntol sa lala ng ka. Ayun. So, yun po yung Maguindanao translation. At para naman sa Maranao, ikaw, ako na. Sige na, ikaw Sige. na. Para naman po sa Maranao translation, ito po. Igira kiabugang ka sa palabpulad sa kapaguluan na unayin ka so ginawang ka. Ginawang ka. Unayin Ayan. ka so ginawang ka. Na ngulalan ka so anto na imapya ang kauyati supad munot sirang pulalan ka. Ayun. So yun po yung Maranao translation. Maranao translation. At para sa yakan, sir, that's your expertise. Para sa yakan na naman, painne, bangs iyakan. Bangkew kaurungan sukod magnakura. Tagnaanon si Baranno. Hinangon makahapin, iya makaikag sinduehin, nuhut bakkas no. Ayun, sa yakan wika. At ang sumunod ay ang bahasa tausug. Ngayon? Ikaw na. Okay. Ayun, bang bahasa tausug, bahasa sug, lang niya, kaano kaw kya dihilan kapatut magnapura, tagnakaw habaran mo. Hinanga bang unuin, ikarayaw hasupaya ikawin, mangindarahi ha mga kaibanan padan mabuntol. So, yon ang bahasa tausug, bahasa sug, quotable quote ni Ma'am MP. At ang next ay Arabic. Sabi naman, عندما تمنح الفرصة للقيادة ابدأ بنفسك قم بما هو صواب لتكون قدوة تلهم الآخرين للسير على خطاك. هذا الكلام عضو للبرلماني في Bangsamoro. Ayun. So, yun ang translated na quotable quote ni Ma'am into iba't ibang
wika. Yes. ng At sana po ating- mga kapatid ay makarating sa mga ethnic group na ito, no, na kung saan naisalin po yung quotable quote. At ang purpose po natin dito ay para mas makarating, mas maintindihan at mas maunawaan, mas makilala po ninyo ang ating mga butihing parliament members sa kanilang serbisyo, sa kanilang ginagawa para po sa kapakanan ng Bangsamoro. Kaya nga po ito ay sinasali natin para kahit na hindi po sila nakakapagsalita ng ibang wika, ay nandito ang PID para i-translate po ang kanilang quotable quote. At inaanyayahan din po namin ang iba pong mga MP na nanonood po dito o ang kanilang mga staff na ipadala po sa atin Ipadala ang ang quotable quotable quote quote ng inyong mga MPs para po ito po ay maisali natin dito sa ating programa. And syempre binabati din natin ang lahat ng staff ni MP MP by Maleha Candao, binabati po natin siya at syempre ang kanyang staff sa kanilang opisina, magandang hapon po sa inyo. Assalamualaikum po sa inyo. Magandang quote na to, ma'am. Kasi kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya rin mismo ang nagsimula sa ginawa niya para sundan siya ng mga followers niya. Okay. So, ito ay belong to sunnah rin. Mashallah. Oo. Alhamdulillah, maganda. Oo, ang galing. Alright. Pero agree naman tayo dun. Tama naman talaga, di ba? Sakto rin. Oo. So, sisimulan mo lang para masundan ka ng mga tao. Yun. Di ba? Lalo't mabuting bagay. Di ba? Ayan. So, again, maraming salamat po kay Honorable MP by Maleha Bajunaid Candao. Maraming salamat po, Ma'am MP. At sa inyo pong mga staff na nagpadala po ng itong quotable quote. At ito mga kapatid ay hindi pa po ito ang first and last. Pwede pa po silang magpadala hanggat nandito pa po ang Kapatid Language Connect. Ipapakita po natin, ipapalabas po natin dito sa ating show sa Kapatid Language Connect ang inyo pong quotable quotes. At ayan, so Sir Rax, we still have time para syempre this is exciting, another new segment ng ating Kapatid So, the Language news segment Connect. ng KFC. Oo. Kasi kay Sir Rax, hindi pwedeng tayo lang yung nagka-translate dito. Bigyan natin ng chance yung mga kapatid natin na nanonood para sila din ay maging bahagi nitong ating programa. At dahil dyan, may bagong initiative ang ating Division Chief na si Ma'am Fairuz Candao, Ito talaga hindi nauubusan ng initiative. Kasi ang gusto niya, hindi lang tayo dito sa TID, Pati yung mga kapatid natin na kung saan man kayo naroroon at magkakaroon po ng on the spot word of the day correspondence na darating po sa inyo kung saan man kayo naroroon. Dahil ito ay gagawin nilang on the spot na interview. Oo, malay mo biglang nandoon sila sa Basilan. Nandoon sa Basilan agad, Tawi-Tawi, Pwede sa Suluon. unahin muna natin ang city ng Cotabato. Cotabato Exciting City ka. muna. Yakan ka Okay. nga talaga. Pero ilalaban ko ang Cotabato City. At Salalaw, Sige, anyway, uunahin natin yung nasa bakuran lang natin, Nasa- di ba? Yung mas malapit sa atin. Ayan. So, abangan nyo po, mga kapatid, dahil ito po ay on the spot na gagawin po ng aming team, At magkakaroon po ng napakasimpleng interview. Masaya po ito. May mapapanalunan po kayo. At on the spot, mapapareview kayo sa inyong wika. Diba? Dahil yun na nga, biglang merong word na ipapalabas ng ating team at ito po ay ita-translate nila. Masaya po ito at i-enjoy po natin ito. At if ever pupunta na sila ng iba't ibang area, on the spot din ako sasama. Ayan. So, yun, on the spot na travel. Oo. Anyway, this gonna be exciting talaga mga kapatid. Kaya abangan nyo po, lalo na yung mga estudyante dyan. Kasi mga estudyante halos may mga bata na hindi rin minsan sa language nila, di ba? Hindi natin sila masisi kasi yung English, di ba? Yun na yung nasa libro, yun yung pinapanood nila at yun yung language nila sa bahay. So kailangan Diba? i-preserve din ang this time, pag sariling kayo ay atin, na on the spot ng Kapatid Language Connect, mag-i-enjoy kayo, di ba? Agad-agad kayong mapapa-review ng inyong language. Very simple lang, parang ganito lang sa word of the day natin na piniplay natin dito. Yun, Diba? okay. So at gusto ko tingnan dito baka mas makita natin agad ang mga baka mayroon ng sumagot.
Okay. Sa Yes. word of the day na ibinigay natin kanina. Yes. At Ah, ayan, okay. nakalagay sa ating Actually, screen, hindi ko pa rin ano? Voters, ano? Yan po yung ating word of the day challenge po. Ayan. Anyway, dahil medyo mahina ang ating internet, hindi natin masyadong nakikita. Hindi naman natin sinisisi ang panahon. Pero dahil ma-announce po natin oo, yan. ang panahon natin ay Ma-announce medyo po natin yan. ito mga Oo. heart lang ang nakikita ko. Oo. At least kung kayo ay nandiyan pa rin at mamaya babalikan at panoorin o kaya isa-share nyo na sa inyong mga kaibigan at kapatid, katilala rin. Binabati po namin kayo lahat kahit di natin maiisa-isa ngayon dahil medyo mabagal ang ating linya sa ngayon. Pero ganun pa man, Sir Rax, batiin natin sila, si Zumaira Sulaiman, maraming salamat Oo. po, at makasama natin si Najima, si Nailia ay nanonood din. At eto si Sino pa? Haina Laksamana. Si nanonood Jaina din. At Laksamana, isa si siyang sister. Kapampangan. Oo. Maraming salamat po. At syempre sa aking kaibigan, si Sir Norman, na nanonood at naging winner na din ito dito. Ayan. And Morse de Salungan ay nanonood din. Nanonood din. Maraming salamat sa lahat po ng nanonood po ng ating kapatid, Language Connect. At ayun, balikan natin yung segment, Sir Rax, dahil hindi pa natin na-review yung winners, no? Dahil medyo Oo. mahina nga yung internet. Balikan natin yung exciting na segment na on the spot WOTD, no? At Okay, maganda yung kasi mga yan. correspondents na Dahil, na yan ay oo. gusto nang umarangkada eh. Parang feeling ko talagang Baka di ba? Masaya ito at i-ano natin, tangkilikin natin yung mga ganitong programa, no? Ito po ay hindi lang para sa amin, hindi lang po ito para sa amin, kundi para po sa ating lahat, no? Okay, post. Sinisikap po Aha. natin, ginagawa po natin ang lahat ng abot ng ating makakaya para po muling mabuhay, no? Muling mabuhay ang ating wika at hindi po tayo maisali doon sa mga nanganganib na wika. At ganun din, pasasalamat din sa ating kasalukuyang gobyerno dahil binuo nila ang TID, no? Na kung saan isasalin yung mga batas. No, isasalin yung mga batas sa mga iba't ibang wika na meron po tayo dito sa TID at nangangarap din po ang TID na hindi lamang po Maguindanao, Iyakan, Tausog, Maranao, Arabic and Filipino, bagkos ay magkakaroon na din ng iba pang mga Iba't languages, ibang no? lingwahe pa. Iba't ibang lingwahe dito sa TID, no? Inshallah. Inshallah. Ayan, so dahil yun na nga, hindi natin ma-view yung winners, yes, binabati din natin, syempre, nanonood din ang ating technical mambo, kasi nandiyan siya sa technical. Si Sir Rafi, ang ating magaling na tausog translator, and si EJ, Abdul Karim, Abdurrahman ay nanonood. At syempre, hindi mawala dyan ang ating chief. Oo, ang sureness ng Nakatutok talaga yan. on the spot Oo. WOTD challenge. Nakatutok Okay. talaga yan sa ating... Coming soon daw. Ayun. Soon na Oo. soon. Okay. So, Ayun. hanggang dyan na lamang So, po oo. at kami po ay humihingi ng paumanhin kung may sumagot man po at hindi po namin na-review Oo. sa ngayon. Ang totoo Pero po, ito po ay i-announce po natin At mamaya. nandun dyan din naman yan sa comment section. Nandyan lamang po yan. At kung meron pang hindi pa naging tatlo or hindi pa naging dalawa ang winners, ayun, no? Kung may Oo. natitira pa, pwede pa pong magpadala ng kanilang Oo. entries. Again, yung sample word po ng voters in your language, and then ilagay po ninyo yung hashtag kung saan po kayo naroroon at kung ano po yung ethnic group Ethnic po group, ninyo. oo. No? Ayan. Ayun. So, sa mga nasa Luzon, Visayas at na Bicol area, mag-ingat po tayo lahat at naway maging maayos na rin ang ating panahon. At bago tayo mag-end, ma'am, meron lang akong gustong i-shout out ang aking kabayan na si On Asim Atakal. Siya ay naglagay ng post na siya raw ay masaya Oh, dahil may thank you nagsalita po. ng yakan dito. Mag-support ka Mashallah. si On, bagay-bagay On, damikian si
Calmers Julian, Sir Ahmad Ibama, isang kita magkaswa, inshallah sa kanya waktu. Duk demikian pahatol kayo, Sir Yusuf Mando, makadari niya waktu urungan no kami oras to si programa tainin. Magsupor si Kaam Kemon, bisan ka enan po, ma'am. Yes, at binabati ko rin yung kaibigan ko na school head sa Sentro Elementary, no? Diyan sa may RH3, Sir June Ukatayuan, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dahil isa siya sa mga sumusuporta sa atin, ano? Ito po ay linguist din. Talagang tinatangkilik niya yung Maguindanao language. Maraming salamat, Sir June Ukatayuan. And yes, my friend from TESDA, Rafsanjani Singswat is watching, sir. See you tomorrow, it's Saturday. Anyway, maraming salamat. At dyan lamang po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. At again, abangan po ang exciting at pinakabagong segment po ng Kapatid Language Connect. At ako ay unang magpapaalam. Ito po ang inyong Maguindanao translator mula po sa Translation and Interpretation Division, Norain Lambitan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Rax Barka, see you next Friday inshallah. Narakum bi khair at magkita kita di balik si Jumaat mo kasunod.